Hi Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong daily gabay ngayong February 17, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And kung kayo naman ay interesado sa private reading, yung information po on how to book ay nasa description. Paki-check na lang. Okay. Water signs, let's see. This is your energy, very strong. Okay, very sensitive. Very sensitive kayo ngayon. Some of you may feel emotional during this time. Meron kasing nagsisimula sa inyo, new beginnings. Pwedeng related to sa mga Cancer signs. Oo. May new beginnings. You are meron kang pinagdadaanan ngayon na pagsubok na nagpapalakas sa iyo ngayon. Mahirap siya pero kayang-kaya mong i-handle. Meron kang mga wishes na magagrant ngayon. Wish fulfillment, wish granted, new opportunities, new beginnings, nagsisimula na bagong trabaho, bagong career, or bagong sistema sa buhay mo ngayon. Merong new phase. Kaya yung iba sa inyo, medyo emotional dito sa mga nagbabago na to, sa mga simula na to, pagsisimula muli. But, you are going to achieve something, no? Meron kang mafulfill na pangarap, na goal anytime soon. So, your overall energy, ayan, medyo stress kayo. Pwedeng may kinalaman sa pera. Meron kayong decision making ngayon. But, alam nyo, very sensitive kayo, no? Alam nyo kung ano ang dapat nyong gawin. Kailangan nyo, naghahanap lang kayo ng validation or confirmation galing sa iba. Pero, alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin dito. You've been researching, no, for a long time. Pinag-aaralan mo na to. Lalo na kung ito ay business opportunities, no? Oo. Pagdating kasi sa business, kailangan hindi tayo masyado nag-expect, lalo na kung nagsisimula pa lang. Of course, no, kailangan din, very hopeful tayo kung ano yung magiging outcome. Pero kasi pag nag-expect ka ng sobra-sobra, baka ma-disappoint ka. And yung disappointment na yun, pwedeng mawalan ka ng interest, ng inspiration, motivation. So, yung sapat lang na expectations. Kasi yung iba sa mga nagsisimula pa lang ngayon sa trabaho, sa business, sa career nila, hindi ganun kabilis yung progress. Pero at least, merong stable siya. Okay? So let's see your overall, yung money, career, finances. Knight of Swords, Five of Cups. Kaya nga, meron talagang, yung iba sa inyo meron kayong pinoproblema sa finances nyo ngayon. Yung iba na baon sa utang, or marami kayong responsibilities ngayon na medyo nahihirapan kayo na makarecover. Yung iba rito, meron kayong investment, tapos pwedeng hindi kayo naging successful. Merong pangloloko, or kumbaga nadala ka lang sa mabubulaklak na salita ng investor, ay nung nag-aano sa'yo na mag-invest ka. Pero, may lucky. Regardless, no, kung ano man tong challenges nyo sa kaperahan nyo, sa finances, sa trabaho, meron pa ring swerte sa inyo. Wag nyo lang daw hayaan na maging emotional kayo to the point na maapektuhan
yung trabaho nyo, yung productivity nyo dahil sa mga emosyon na nararamdaman nyo, lalo na kung ito ay panghihinayang, no? Sa mga nagawa nyo in the past, syempre tapos na yun, past na yun. So, kailangan dyan, natuto ka na sa past. Yung iba kasi rito, pwedeng may mga bisyo, no? Unhealthy habits na nakaapekto sa inyong finances. So, meron kayong mga losses, may mga nawala, may mga naibentang gamit, ganun. Tapos, dagdagan pa nung pakikipag-away ng ibang tao sa inyo dahil sa mga naging desisyon nyo. Pero even so, meron kayong pagkakataon na makabawi. At yan yung swerte nyo ngayon. So, kung kayo ay, syempre, naghahanap ng opportunity, no? Syempre, kailangan, porsigido kayo para makita nyo talaga yung opportunity na yan. So, sa relationship naman, Knight of Wands, ang dami ngayong totoo lang, ang dami naghihiwalay ngayon. Yan ang dala ni Pluto in Aquarius. Ang daming changes sa relationships, partnerships, hindi lang sa romantic relationship, pwedeng sa family, sa friendship, yung parang may nagdi-drift apart, no? Nagkakaroon kayo ng iba-ibang landas na tinatahak, na nare-realize nyo na meron pala kayong kailangan baguhin sa buhay nyo. So, iba sa inyo sa relationship, meron kayong iniiwanan na sitwasyon. Kasi napagtanto nyo na itong taong to ay hindi nyo dinideserve. Maaring meron kayong ipupursu na ibang bagay. Yung iba pang gusto nyong ma-achieve, marating. Yung iba kailangan talagang mag-aral, kailangan may focus kayo, attention sa career, sa pag-aaral ninyo, sa mga proyekto ninyo. Kaya parang para sa inyo, yung pagkakaroon ng relationship is a task, no? Parang siya, masyadong malaking responsibility. Ayun. Codependency, pwede rin kasing the person that you're dealing with, meron siyang addiction. Unhealthy yung kanyang habits. Pwede rin, meron kayong hindi na pagkakasunduan na pananaw sa buhay, paniniwala, religion, or yung mismong, yung tawag dyan, hindi lang sa pananaw yung mantra nyo sa buhay, magkaiba. Kumbaga, dati siguro magkapareho, ngayon nag-iba na over time. Kaya, mas pinipili mo ngayon na magkaroon ka ng kalayaan, mapunta ka sa isang sitwasyon na magagawa mo yung gusto mo. Mas nag-mature ka kasi. So, ngayon, alam mo na kung anong gusto mo sa relationship. Kung hindi yan yung nakikita mo, na-experience mo, you will walk away. Okay? So, that is your reading, water signs. Thank you so much. Bye!